Kabanata 2. Maaga pa lang ay nasa estasyon na siya ng bus. Isang aircon bus ang napili niyang sasakyan. Maraming alalahanin ang nasa isip niya habang naglalakbay. Tiyak niya malulungkot si Angela kapag nalamang payag na siyang pakasal kay Manuel. Close kasi silang magkapatid. Nakatulugan na niya ang alalahaning yon. Pababa na siya ng bus nang matanaw ang mga magulang na tila bihis na bihis. Ano kayang okasyon? Hindi naman araw ng linggo ngayon upang magsimba. Wala siyang natatandaang okasyon sa araw na yon. Tila may dadaluhang kasalan ang mga ito sa forma ng bihis. Nagmadali siyang bumaba. "Inang, Tatang, narito po ako." Tuwang-tawag niya upang mapansin siya ng mga ito. Naudlot sa pagsakay sa jeep ang ina at ama niya. Nakita niyang tila namutla ang mga ito, lalo na nang lumapit siya. "Inang, Tatang, sino ba ang ikakasal? Tila ninong at ninang na naman yata kayo ah." Galak pa niyang sabi. "Anak, hindi ka nagpasabi na uuwi ka pala ngayon." Tandautal na sagot ng kanyang ina. Ang ama naman niya ay nakatitig lang sa kanya at tila malungkot ang mga mata nito. Nagmano siya sa mga ito. "Sino po ang ikakasal?" Sabik niyang tanong. Tumikim muna ang kanyang ama. "Ang kapatid mo si Angela." Hirap na sagot ng kanyang ama na tila may nakabara sa lalamunan. "Po?" Gulat niyang sabi. "Bakit hindi ko alam?" Sabi niya na tila may bumundol na kaba sa kanyang dibdib. "Ayaw kasi naming ikay masaktan." Malungkot na sabi ng ina niya. "Bakit naman ako masasaktan?" Naguguluhan niyang tanong. "Para nauna lang ang bunso sa akin sa pag-aasawa, masasaktan na ako. Napaka-narrow-minded ko naman." Pagak ang tawang sagot niya. "Anak, hindi mo naintindihan. At saka usapan namin kung sino ang mauuna sa amin ay siyang kukuning pangunahing abay." May pagdaramdam sa tinig niya. "Anak, pakinggan mo kami. Wala kaming kasalanan sa lahat ng ito." Naiiyak na sabi ng kanyang ina. Napakunot noo siya. Pumaling ang tingin niya sa ama. "Doon muna tayo sa bahay. Pag-usapan nating maigi ang lahat ng ito." Yakag ang kanyang ama at inakbayan siya, sabay kuha ng mga dala niyang bag. Nagtataka siya sa mga nangyayari. Umiiyak ang kanyang ina at ang ama naman ay tila galit. Ilang beses na bumuntong hininga ang kanyang ama. Nahalata ng dalaga na aburido at tila nahihiya. Ang ina naman niya ay walang tigil ng kakaiyak at naawang nakatitig sa kanya. "May ibig kayong ipagtapat sa akin?" Pasag niya sa katahimikan. Muling napaiyak ang ina ng dalaga. "Anak, huwag ka sanang mabibigla sa sasabihin namin sa'yo." Kunot noo ang kanyang ama. "Tatang, ano po yun?" "Anak, huwag kang mabibigla." Medyo garalgal ang boses na sabi ng kanyang ama. "Si Manuel at si Angela, sila ang ikakasal ngayon." Tila kulog yon sa kanyang pandinig. Namanhid ang buo niyang katawan. "Hindi." Mahina niyang sabi at manlalambot na napaupo. Sino ang hindi manlalambot sa balitang yon? Si Manuel, ang lalaking pakakasalan ng kapatid na bunso, ay kanyang boyfriend. Gumuhong lahat ang kanyang pangarap para sa kanila ni Manuel. Nag-aalalang nilapitan siya ng ina. "Berna, anak, bakit nila nagawa sa akin ng ganong kataksilan, inang?
Buong kapaitan niyang naitanong sa ina na walang nagawa kundi yakapin siya. Nagtampo sa kanya dahil palagi na lang siyang nagmamadali kapag ito ang kausap. Mahal na mahal niya si Manuel. Nung huli nilang pag-uusap, minsang dumalaw sa kanya sa tinutuluyang apartment ay nagyayaya na itong pakasal sila. Maging kami man ay nagulat sa pangyayari. Pero wala na kaming nagawa nang ipagtapat nila na buntis si Angela at si Manuel ang ama. Napatiim ang kanyang mga bagang. Gusto niyang humiyaw sa sama ng loob. Minsan daw silang nakalimot nang dumalo sa isang pagtitipon. Natukso daw sila sa isa't isa. Humihikbing paliwanag ng inang niya. Patuloy siyang lumuluha. Masakit ang nangyaring ito sa akin, inang. Napakasakit. Alam namin, pero kapatid mo ang naagrabyado. Saan mo ko ilalagay sa alanganing sitwasyon tulad nito, Berna? Hirap na paliwanag ng kanyang ama. Hindi siya kumibo. Huminga siya ng malalim. Ano pa ba ang magagawa niya? E di tanggapin ang nangyari. Tatang, inang, wala kayong kasalanan sa mga pangyayari. Hindi siguro talaga kami ang magkapalad ni Manuel. Pagpapaluwag loob niya sa mga magulang. Ayaw niyang naghihirap ang kalooban ng mga ito. Isang pasya ang nabuo sa kanyang isipan. Pinahid niya ang luha sa pisngi. Gusto kong masaksihan ng kanilang kasal, inang. Maang na nagkatinginan ang kanyang ama't ina. Umiti siya sa mga ito. Huwag kayong mag-alala. Kaya ko to. Sandali lang po, hintayin niyo ko. Magbibihis lang po ako. Napatango na lang ang mga ito at sinundan siya habang naakyat sa itaas ng bahay. Nasa loob na siya ng silid nila ni Angela ay impit siyang napaiyak. Isinupsop sa unan ang kanyang mukha upang hindi marinig ng kanyang mga magulang. Sino ang hindi malulungkot? Ilang taon din ang pinagsamahan nila ni Manuel. Kahit na magtaksil ito ay hindi niya iintindihin. Ang masakit, sa kapatid pa niya ito pumatol. Mabuti na lang at hindi ako pumayag na mamanhikan siya sa amin bago ako lumuwas ng Maynila. Kung nagkataon, higit na malaking kahihiyan sa panig ko. Hinagpis niya. Nang makadama ng pagluwag ng dibdib, ay tsaka siya humarap sa salamin. Mugto ang kanyang mga mata, pero kaya niyang patungan ng make-up. Pumili siya ng simpleng bestida mula sa maletang dala. Hindi niya maiwasang hindi tapunan ng tingin ang larawan ni Manuel na nakasabit sa dingding. Kinuha niya yon at itinaob. Simula sa araw na to, ay kakalimutan kong naging bahagi ka ng aking buhay. Ipinusod niya ang mahabang buhok. Kung tititigan siya sa itsura niyang yun, ay walang makakapagsabing may malalim siyang dinaramdam sa dibdib. Siguro nga ay isa ang kanilang taste ni Angela sa lalaki. Si Manuel pa ang napili nitong mahalin. Kairupok niyo, Manuel, Angela, pero pinatatawad ko na kayo. Tangi niyang nasabi. Napasulyap siya sa pinto. Naroon ang kanyang ina at pinagmamasdan siya. Bahagya siyang ngumiti dito. Aalis na ba tayo, inang? Kay galing niyang umarte na parang walang nararamdamang pait sa dibdib. Anak, huwag mong pilitin kung hindi mo kaya. Kaya ko, inang. Matigas niyang sagot. Walang nagawa ang mga magulang niya nang magpatiun na pa siya sa sasakyan. Tipid ng ngiti ang isinukli niya sa mga bumati sa kanya. Wala silang hibuan sa sasakyan. Naroon din ang iba nilang mga kamag-anak. Iginalang ng mga ito ang pagsasawalang kibo niya para tuloy hindi kasalan ang kanilang dadaluhan. Makikipaglibing. Ililibing ang puso niya. Pagsapit sa simbahan ay kumalat ang bulungan nang makita siyang bumaba sa sasakyan.
Kumapit siya sa braso ng ama upang hindi siya mabuwal. Nakadama siya ng hilo. Kaya niya. Pilit na isinisiksik ng dalaga sa utak. Napababa sa kotseng sinasakyan ang kanyang kapatid na si Angela. Ate, hindi makapaniwala nitong sabi. Nangilit ang mga luha sa mga mata. Hindi alam ni Berna kung maaawa sa kapatid sa kalagayan nito. Sa nakita niya ay agad itong inuusig ng konsensya sa presensya niya sa oras na yon. Angela, tangi niyang nasabi dito. Yumakap si Angela sa kanya. Napapikit si Berna upang pigilin ang namumuong luha sa mga mata. Kumurap-kurap siya upang hindi matuloy ang pagdaloy ng luha. Kung ano man ang nangyari sa inyo ni Manuel, ay wala kang dapat ipaliwanag. Naiintindihan ko. Hindi makapaniwalang kumala sa pagkakayakap sa kanya si Angela. Nalunod sa luha ang mga mata nito nang ititig sa kanya. Totoo, ate? Kanina, nang ibalita sa akin ni Inang at Tatang ang lahat, ay napag-isip ko na hindi para sa akin si Manuel. Tanggap ko ang lahat, Angela. Ate, salamat. Muling yumakap ito sa kanya. Napasulyap siya sa gawin ni Manuel. Tumalikod ito nang makita siya. Hindi niya alam kung sa hiya o guilt. Kumalas lang sa pagkakayakap sa kanya si Angela nang tawagin ng sakristan at iayos na ang pila. Nang tumunog ang piano sa himig na wedding march, ay nakagat niya ang pang-ibabang labi. Sana siya ang nasa kalagayan ni Angela ngayon. Patungo sa altar. Sa bisig ni Manuel. Masakit pala kapag ang sinaksihan mo ay ang kasal ng lalaking iyong mahal. Ibig niyang tumutol nang itanong ng pari kung wala bang tututol sa kasalang yon. Napatingin siya sa kinaroroonan ng mga magulang. Alang-alang sa mga ito, titiisin niya ang lahat. Natapos ang seremonya ng kasal na wala siyang naintindihan. Lutang ang kanyang isip. Berna, anak, tapos na ang kasal. Bulong ng kanyang tatang. Pinisil nito ang kanyang palad. Hindi na ako tutungo sa reception, tatang. Luluwas na po ako sa Maynila. Mahina niyang sabi rito. Magpaalam ka na sa inang mo. Opo. Lumapit siya sa kinaroroonan ng ina. Inang, mauuna na ako sa inyo sa labas. Nakakaunawa namang tumango ito. Salamat anak sa pag-unawa mo. Ina ko kayo at mahal ko si Angela. Siguro makakatagpo pa ako ng masigit kay Manuel. Wika niya na nakatingin sa bagong kasal na binabati ng kanilang mga kamag-anak. Hindi balat kayo ang nakikita niyang tuwa sa mukha ni Manuel. Marahil ay mahal na nito si Angela. Kahit papano ay matitiwasay na ang kanyang kalooban. Anak, tawag ng kanyang ina. Dahilan upang mapukaw siya sa pagkakatitig sa mga bagong kasal. Babatiin ko lang po ang mga bagong kasal, inang. Huminga siya ng malalim upang magkaroon ng lakas ng loob na lapitan si Manuel at Angela. Nawala ang mga ngiti sa labi ni Manuel at Angela nang makitang papalapit siya. Humalik siya sa pisngi ni Angela. Congratulations! Pilit ang ngiting sabi niya. Salamat ate! Pinalingan si Manuel. Mahalin mo ang kapatid ko, Manuel. Higit sa pagmamahal na ibinigay mo sa akin. Tipid ang ngiting sabi niya sa lalaki, sabay kamay dito. Marahang pinisil pa niya ang palad nito. Salamat, Berna. Namula sa hiyang tugon nito. Muli niyang hinagkan sa pisngi ang kapatid, tsaka tumalikod. Mabilis ang kanyang mga hakbang. Ayaw niyang lumingon sa mga ito. Patig niyang tinatanaw siya ng tingin ng dalawa habang papalayo.
Pagdating sa bahay ay agad na dinampot niya ang maletang dala. Nagpalit ng damit na pambiyahe. Hindi na niya mahihintay pa ang pagdating ng mga magulang. Kailangan na niyang umalis. Mag-iiwan na lang siya ng sulat. Habang gumagawa ng maikling liham para sa mga magulang, ay hindi niya napigilan ang mga luhang nag-uunahang pumatak. Kahit papano ay nakatulong yon upang maibsan ang kanina pang naninikip na dibdib. Mahal niya si Manuel. Mahal na mahal. Pero ano ang magagawa niya kung ang pinili ng lalaki ay si Angela? Sana lumigaya kayo sa kabila ng aking pagdurusa. Pipi niyang dalangin. Hirap na binuhat ang mga maletang hindi lang aabutan ng magdamag doon.